Ang problema dyan, baha dyan sa Cebu, di ba? Pero alam mo ba kung saan nag-iimbestiga ang ICI ngayon? Dapat yung mga apektado kaagad. Ganun ba? Pero ang ICI po ngayon ay nasa Davao City. At ang tinitingnan nila ay yung rock netting project doon. Di ba bumaha din dyan? Hindi kaya? Hindi ba tinamaan ng tino itong ano? Wala eh. Tinan mo tuyong-tuyo eh. At yun na mga kabayan, pag-usapan naman po natin na ito pong kabalintunaan ng ICI mga kabayan. Ano pong masasabi nyo sa ginawang ito ng ICI? Mantakin nyo mga kabayan, bumaha sa Cebu at Bacolod. Nagkaroon ng nakawan sa Maynila. Pero ang iniimbestigahan Davao. Saan ka ba naman nakakita ng mga ganyan? Itong gobyernong to mga kabayan, itong gobyerno ni Marcos Jr., obvious na obvious mga kabayan. Sa gitna ng sakuna, sa gitna ng mga pangyayaring nakawan, ang pinupuntirya si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Bobo ka na lang kung hindi mo pa nararamdaman. Bobo ka na lang kung iniisip mo, wala pong kinalaman dyan, itong si Junior. Sasabihin niya, hindi, wala akong kinalaman dyan. Pinasok ang KOJC, hindi ko alam yan. Diba? Pinapasok ang ICI sa Pilipinas, wala akong alam dyan. Kinidnap si Pangulong Duterte, hindi ko alam yan. Putang, Pangulo ka ba talaga, sir? Ha? Lahat hindi mo alam? Ganyan ka ba kabobo bilang Pangulo? Lahat hindi mo alam? Ngayon mga kabayan, itong ICI, nuknukan ng ulupong, ang nakawan nasa Maynila, sa bahay ni Romualdez, bumaha sa Maynila, bumaha sa Cebu, bumaha sa Bacolod, bumaha sa Bulacan, ang iniimbestigahan, Davao. Di ba? Gaano po ba kalalaki yung mga kokoti po ninyo? Sasabihin nyo, mga justices kayo, mga abogado kayo. Puro kayo abogadong nandyan. Pero yung mga kokoti nyo, kakarampot lang. Mas malaki pa ang kuko. Nasa tamang pag-iisip ba kayo? Di ba? O kinokontrol kayo ng gobyernong ito para ICI nga, independent. Masyado kayo nagpapahalata eh. Masyado niyong pinapahalata. Kaya nga kayo tinawag na independent, hindi kayo pwedeng utusan ni Junior, pero kahit naman sana hindi kayo nagpapahalata, pinapahalataan ninyong ang amo niyo pa rin si Junior eh. Mantakin mo, nasa Maynila yung baha, nasa Bulacan, nasa Cebu, nasa Bacolod, imbestigahan mo Davao. Pusang gala kayo. Bakit hindi pa kayo tamaan ng kidlat? Di ba mga bayan? Bakit ba tayo nagkaroon ng mga ganitong husgado sa Pilipinas? Na napakabobo. Kaya tayo tinatawanan ng mga karating nating bansa eh. Bakit mga kabayan? Isipin po ninyo. Kung aalalahanin po ninyo, yung teacher na nagnakaw ng 5,000, 5,000 pesos nagnakaw, kulong ng 5 taon. 5 taong pagkakakulong Samantalang yung nagnakaw ng trilyon, ng bilyon, ang ikinaso ampaw. Yung isa nandoon, nagpapakasasa sa pera, ayaw nang umuwi. Diba? Tapos malaman-laman mo, wala pa palang task force na binigay, na ginawa ang Pangulo, ang gobyerno, para pabalikin yung taong yun. Mismong passport, hindi po nila mapakancel. Pero pag hindi po nila kaalyado, ay pusa, napakabibilis kumilos. Mistulan na, kulang na lang, baliin yung batas. Diba? Para lang makuha nila. O kaya para lang mapag-kidnap nila katulad ni Pangulong Duterte. Mistulang baliin yung batas eh. Diba? Pero pagkaalyado nila pusang gala, hirap na hirap sila. Hindi nila mapakancel yung passport.
Hinahayaan lang nila doon, pati yung mga eroplano, mga jet na ilabas na. Papaniwala kasi sinasabi ni Vince Dizon? O sige nga sir, pabalikin mo nga dito, yung air asset ni Saldi ko. Dinadaldal mo dyan. Sir, alam mo, napakaayos mo nung panahon ni Pangulong Duterte. Nung napunta ka dyan kay Junior, di ba? Usang ganun, naging bangag ka na rin eh. Grabe. Nasa tamang katinoan ba kayo, ICI? Sir, nasan bayag mo? Mga tinutumbok mo lang yung mga engineer, mga kontraktor, pero yung mga politiko dyan, at tinatarget nyo yung mga politikong hindi kaalyado ni Junior? Grabe. Usang nga na, pati si Vince Dizon, di ba? Naging ulupong na rin. Sa bagay, di ba? Sa bagay, magkano nanakaw? Billion eh. Billion po yung nanakaw eh. O, hindi madali lang magbayad kahit 500 million. Diba? Di po natin sinasabing na bayaran yung mga yan ha. Pero kayo na pong bahala. Mga kababayan, kayo na po ang humusga sa ginagawang ito ng mga nakaupo dyan sa ICI. Sipin mo, bumaha sa Cebu, bumaha sa Bulacan, bumaha sa Maynila, iimbestigahan mo Davao. Ha? Di ba naman kayo mga isa't kalahating engot eh. O ito mga kabayan, panoorin po natin ha. Yung balita po patungkol dyan na hindi po binabalita sa inyo ng mainstream media. Mga kabayan ha, ako na po nagsasuggest sa inyo, mag-subscribe po kayo. Kahit di na kayo mag-subscribe sa akin, mag-subscribe po kayo sa Net25. Dahil wala na pong batas, wala na pong binabalitang matino ang mainstream. Net25 na lang po ang nagbabalita ng totoo. Mag-subscribe po kayo sa kanila. O, ayan na pa, panoorin po natin. Ang sabi ng gobernador ng Cebu, Si Governor Baricuatro. si Pamela Pamela Baricuatro. Oh. Cebu ano siya? Provincial government, diba? Gobernador. Oo. Kasi ang daming apektado sa Cebu eh. Ang sabi niya dito, Jen, lahat ng flood control project sa probinsya mula 2019 ay ghost. Kung hindi man ghost ay substandard. Naku po. 26 billion pesos ang ipinondo dyan, Jen. Magkano? 26 billion pesos? Oo. Wow. Ang sabi niya rito, you began to ask the question kung bakit grabe yung plus flood dito when we have 26.6 billion for flood control projects. Bigla kong naalaala, Nelson, kung bakit nabuyangyang ang issue ng yung kalumpit, yung pinuntahan ng Pangulo. Eh di ba dahilan din yung paglubog ng baha nung tumama yung malaking kalamidad yung doon? Nung chinek nila, meron palang mga flood control projects doon. Yes. Eh ngayon para sa tingin ko, parang ang katalagahan na ang gumagawa ng kaparaanan, ano? Talagang sinisiwalat na. Parang tinatago ninyo, kung ha? saan dapat tingnan, kung alin ang dapat na investigahan dyan, ha? So, ibig sabihin ni Governor, kung naisagawa lang ng maayos, yung 26 billion flood control projects, sigurado, babahaman, pero hindi ganito ang sitwasyon, tingnan no? mo naman ang nangyari. Nasaan na yung mga bahay? Paano ka hindi magagalaite, no? Oo. Hindi ka manggagalaite sa galit ng mga ganyan. Ako talaga naman, ang problema dyan, baha dyan sa Cebu, di ba? Ito naman, saan lugar ito? MBC Manatad. Cebu rin ba ito? Pasig River na ito. Hindi, Cebu pa rin ata ito, no? Ganyan ang sitwasyon, no? Baha sa Cebu, ha? Pero alam mo ba kung saan nag-iimbestiga ang ICI ngayon? Siyempre, imbestigahan nila yung... Dapat ito. Dapat yung mga apektado kaagad. Ganun ba? Pero ang ICI po ngayon ay nasa Davao City. At ang tinitingnan nila ay yung rock netting project doon. Hindi baka bumaha din dyan, hindi kaya? Hindi ba tinamaan ng tino itong ano? Wala eh. Tuyong-tuyo eh. Hindi, kasi baka kako inuuna lang nila yung Davao, next na nila Cebu kasi, di ba? Ewan ko.
Rock netting. Usually, rock netting, ang project niyan, doon sa mga dalisdis, gaya ng Benguet, Mountain Province, kasi mga falling rock. Yun ang sinasalo ng rock netting eh. Parang ito hindi naman, may rock netting ba daw? Isa daw sa investigan dyan, pati yung isang flood control project na nasira last year. Ayan, no? May kaunting sira. Pero buo pa rin. Buo yun. Pero nakatulong naman, ginawang sampayan ah.